morning sa inyong lahat. Tanghali na pala oh. Alas 10 na ng umaga mga master, kakalabas ko lang. Dapat kanina pa akong umaga, mga alas 8 kaso lang may mga inayos pa. So ngayon lang tayo lumabas, alas 10, kakapultang ko lang, pultang tayo. Ayan, so babiyahe tayo ngayon sa Lalamove pero ilang oras lang din, siguro mga 4 na oras ganyan, part time. At ganun pa rin ang gagawin natin, mga short ride booking ang titirahin natin ngayon para para hindi tayo lugi sa gasolina. Pero kung makakakita tayo ng magandang trip, no, medyo magandang fare na malayo at ruta natin nung mga unang biyahe natin, pwede nating kunin yon, tapos sabayan na lang natin ng mga sanga-sanga, yung mga malalapit para kahit papaano maging maayos yung biyahe natin. So ganoon na lang. Ito pala, wala tayong top up. Meron pa naman, konti lang. So 40 pesos na lang to. So hahanap tayo ng credit wallet tapos cash para meron tayong top up. Yan yung nating game plan ngayon. Ngayon, kung meron tayong makitang dalawang long ride na mataas ang fare, pwede nating kunin na yon, magpa-negative na lang tayo. Tapos yung pabalik, kuha na lang tayo ng credit wallet na short ride para magkaroon tayo ng top up. So ganun lang ang ginagawa ko mga master kapag nagtitipid tayo sa top up. Kasi kung maglalabas pa tayo ng top up, lugi na tayo dyan. Kailangan yung top up galing din sa biyahe para siguradong wala kang ilalabas na cash sa bulsa mo. So yun lang ang technique natin mga master. Basic na basic lang yan. Actually ginagawa na ng iba yan eh. Okay. So puntahan na po natin to. Ayan mga master, meron na tayong pick up. Ito short ride lang to, nasa 7 kilometers lang. At ang fare nito is 75 pesos. Baka i-single book lang natin to kasi nga lapit lang naman. Tsaka mukhang ang mga product nito ay mga milk tea product. Ayan. Papuntang Parañaque. Alright, so first pick up natin mga master. Alright, so ayan. Success ang unang pick up natin. Okay, let's go. I-deliver na natin to, isa lang. Pero subukan natin makakuha ng kasabay. Baka sakali makakuha tayo ng short ride papuntang Parañaque. Ambay muna tayo dito sa gas station. Okay mga master, meron na tayong second pick up. Ito wallet. Puntahan na natin. Ayan, at least meron na tayong double book. Let's go. Ayan, nakakuha agad tayo ng pangalawang booking. So, papunta lang to sa Parañaque, malapit lang. Buti nga ito, mas mataas ng konti. 100 plus. Pero short ride lang. Mas malapit to kumpara dun sa isa nating delivery. Na 75 pesos. Baka dalawang credit wallet ang kunin natin ngayon para siguradong marami tayong top up. Kahit na mga less than 100 lang, pwede na yun. So, targetin natin dalawang credit wallet. Tapos, good to go na tayo, no? Alright. So ayan mga master, nandito na tayo sa ating pick up point. Ayan, nandito tayo sa pick up point natin. Hello po. Ma'am, Lalamove pick up po. Papuntang, teka lang, checkin ko lang po Kay Lex po. Kay Lex or Connie. Hindi naman ako makakarating dito kung hindi yan booking ko. Hindi kasi kuya, pag minsan ibang rider nakukuhan ko, nasasabay po ba yung booking? Kasi pag minsan sabay booking po. Ano ba to ma'am? Nakalagay dito, na to eh. Paid by credit na to eh. Ayan, meron na tayong dalawang at nagbigay ng tip si ma'am. So meron tayong tip na 20 pesos. Ito ang isa nating parcel, yung credit wallet. Panalo tayo dito kasi lang to eh, 3.5 kilometers lang at nagkakahalaga to ng 113 pesos. Oh, malaki yun mga master. At meron tayong makukuha ang 98 pesos dyan na credit wallet. So panalo yan. Yung
Yung 98 pesos na yan, kikita pa ng malaki yan mga master. Ang lapit lang, dyan lang sa may kabila yun, oh. Meron agad tayong top up. Eh kung diniretso natin yung isang booking kanina, wala tayong top up. Lala move. Ma'am, dito ba yung ma'am? Eto na, okay to. Ayan. Oh ha, quality. Confirm bill. O yan, meron na tayong top up mga master. So, ay, ba yan? Naunahan tayo. Taas naman ng ratings nun ah. Nagbilang na eh, kala ko sa atin na eh. Ito talaga sila, alam mo po, walang magawang matino oh. Tigil-tigilan nyo na nga yung pag-ano nyo, yung pagsasend nyo ng mga message sa mga rider na notification pala. At sasabihin nyo na high price alert, take your orders now. Walang high price alert. Magtigil kayo, pambihira kayo, baba ng fare nyo, tapos eh sasabihin nyo high price alert. Wala namang ganun. Nananaginip na ba kayo? Tigil-tigilan nyo po mag-send ng mga ganyan, kasi hindi naman totoo yan. Parang linuloko nyo lang din yung mga tao eh. Price alert, high price alert. Wala nga, tingnan nyo nga yung mga booking oh. Computein nyo, napakababa dyan. Kaya nga si Luis na nagtsatsaga na lang sa mga short ride booking eh. Lagi kayo nagsisend ng ganyan, high price alert. Wala namang high price alert. Maniniwala pa ako kapag yung mga short ride booking lumagpas ng 150. Yun, baka sakali pa. Pinagloloko nyo yung mga tao eh. Yung hinaing ng mga ibang mga vloggers dyan, hinaing ng ibang mga content creators. Totoo naman yung hinaing nila talaga. Totoo naman yun na ang Lala Move ay napakababa ng fare, napakataas ng komisyon nila, di ba, 20%. Sa taas ng gasolina, ang baba ng fare. So, nangyayari, si rider, nauubos na lang yung kita niya sa panggas. So, totoo naman yun talaga mga master. At totoo rin naman na dito sa customer service, poor customer service ang Lala Move pagdating sa rider. Tapos kahit na kasalanan ng kliyente, rider pa rin ang sumasagot. Totoo lahat 'yan mga master. Kaya nga sila nagrereklamo eh. Pero alam nyo, meron tamang lugar kung saan magrereklamo ka. Hindi sa social media. Yun lang talaga ang sablay ng mga ibang mga content creators. They're just trying to gain more attentions and followers and viewers. Pero kung sinasabi nila na adhikain nila yung paglaban dyan sa malabo po mangyari yung mga master. Hindi ho yan ang paraan. Pero lahat ng basis nila, lahat ng mga akusasyon nila, totoo lahat yan. Kasi tayo rin naman napapansin natin yan from the very start pa lang. So lalo na ngayon sa panahon ngayon, sobrang init, di ba? Dapat nga magtaas sila ng fare, kaso nangyayari sobrang init, ang taas ng gasolina, ang baba pa rin ng fare. Kaya pagalingan na lang talaga dumiskarte. Kaya ako mga master, talagang nag-analyze ako na mas maganda kumuha ng mga short ride booking compare sa mga dati natin ginagawa na long ride. Kasi sa long ride, talo talaga. Hindi naman tayo against sa kanila, sa mga pinaglalaban nila. Pero ang tip ko lang sa kanila, hindi yan ang tamang ground ng reklamo. Yung paggawa ng vlog at paghikayat sa ibang mga riders na ganyan. Meron tamang lugar para dyan sa reklamo nyo, diba? Idulog nyo yan sa kinauukulan. Kung talaga namang talagang desidido sila sa pakikipaglaban dyan. Hindi pag nanalo, edi mas maganda, makikinabang ang lahat, diba? Ganun lang. Pero kung mananatiling sa social media ngawa ng ngawa, hindi mapapansin yan. Pero pag dito sa social media, wala yan. Walang pahihinatnan yan. Baka maban lang kayo no? Ma-suspend lang yung nyo, yung account nyo. Kasi marami nang gumawa niyan Wala rin naman nangyari. Diba? Yan, real talk lang yan. Pero lahat ng mga akusasyon nila, lahat yan totoo. Diba? Ganun talaga. Hindi talaga patas yung kitaan dito.
Pero ganun pa man mga master, wala naman talagang madaling wala naman madaling trabaho. So isama nyo na yung ganitong klaseng courier service, mahirap to kasi sambut mo lahat ng elemento. Tapos maliit ang kita, no? Ngayon, nagiging maayos lang ang kita niyan kapag magaling kang dumiskarte sa kalsada. 'Yun ang katotohanan. Doon naman sa iba, pag nandito kayo sa courier service, expect nyo na, huwag kayo mag-expect na yung kikitain nyo sobrang laki mga master, kasi minsan nasusobrahan din kasi sila sa sinasabi nila kaysa kumikita ng ganito mas malaki ang kinikita kumpara sa mga 8 to 5 job, diba? Nakikipag-competition sila sa sa employment world So pwede naman, pero hindi sa lahat ng oras ganun yung kikitain mo. Kasi gusto mong kumita ng malaki, talagang paghihirapan mo yan. Ang disadvantage lang talaga, sobrang nakakapagod dito sa kalsada. Pero sinasabi kong po pwede, pero not all the time ganyan nagkikitain mo. O dito lang kasi kung ano lang yung trabaho mo, yun lang ang bayad sa'yo, no? Walang fixed income. At hindi rin lahat laging maganda ang biyahe, no? At tayo nararanasan nga natin yan Hindi laging okay. Minsan talaga meron time na lugi Minsan merong time na break even lang, di ba? Minsan naman okay yung kita, di ba? So all in all, doon sa mga nagrereklamo tungkol sa kitaan, well, kahit saan kayo pumwesto, kung ang expectation nyo sobrang taas, talagang magrereklamo talaga kayo, di ba? Walang paglalagyan kahit saan yan. Pag hindi kayo marunong makontento at gusto nyo kumita ng limpak na salapi, talagang magrereklamo talaga kayo. Kaya ako, tip ko sa inyo, kung feeling mo reklamador ka sa buhay, sa trabaho, I don't think bagay sa iyo yung mga ganitong klaseng hanap buhay. Gawin mo lang kung part-time, okay na yan. Kagaya ng ginagawa natin. Part-time, 4 hours, 5 hours, minsan 6 hours pag sumobra. So, galingan mo lang dumiskarte para para kumita ka kahit papaano. At huwag ka maghangad ng sobrang laking kita. Malagpasan mo lang yung minimum, okay na yun. Nakuha mo naman yung minimum, para ka na rin nagtrabaho ng 8 to 5. Ang kagandahan doon is mabilis mo lang siya nakuha. Ayan, nandito na tayo sa ating drop off point. O, di ba? Ang bilis lang natin. Hello po. Lalamove delivery po. 75 lang. Barya lang, sir, ha? Wala pa akong panukli. So, ayan, mga master. Success ang ating delivery. Ngayon, abang-abang tayo ngayon dito. Dito tayo sa malilim. Iniiwasan ko mga booking, mga master, yung mga ganitong booking, yung nakalagay delivery ASAP tapos walang additional. Yan ang ayoko, no? Sobrang baba na ng fare tapos maka-demand pa, grabe. Yan, huwag kayong titira ng ganyan, no? Diyos me, yan, mapapahama kayo dyan. Yan yung mga kliyenteng mga reklamador. Konting pagkakamali mo lang dyan, at pag hindi mo sinunod yung gusto nila, sigurado report ka dyan. Huwag kayong kukuha ng ganyan. Kaya nyo mabulok yan sa uto-uto lang kukuha niyan. Magtiyaga na lang ako dun sa mga maliliit, di ba? Kaysa naman ganyan. Ito, another short ride, mga master. Nagkakahalaga ng 74 pesos. Ayan. So malapit lang ang pick up natin, 1.7 kilometers lang. Tirahin na natin to. Sakyan, kita na may ambulansyang maingay, nakikipag-unahan sa ambulansya. Lulupit talaga ng mga kababayan natin, mga riders at drivers. Maring, kay Maring. President's Avenue. Along to, di ba yung parang Pilipinas, ano ba yun? Teka, checkin ko lang para sigurado. Wala bang yan, ma'am? Baka mabasa. Hindi naman siguro no? Let's go. Single book lang natin to pagkain So, ganyan po pag pagkain, single book nyo na.
Para ano, wala nang problema. Bayad na naman to. So bawi na lang tayo mamaya. Tsaka malapit lang naman. Tingnan natin 74 pesos. 1.7 kilometers lang. Oh, di ba? Hindi lugi sa gas, mga ganyan. Pero hindi lahat hindi lahat ganyan ng pera. Minsan mababa yung iba sa mga ganyan Pero ito kasi natsambahan natin ganyan Ayan mga master, wala pang 5 minutes. Nandito na tayo sa sa ating drop off. Konting-konti na lang. Hello po. Ma'am, Lalamove delivery po. Galing po kay Alexis. Kayo po ba yan, ma'am? Yung naka-block. Eto, ma'am. Pagkain. Oo, pawak lang. Kanina to, kay Tintin? Oo. Saglit lang mga master, di ba? Meron na tayong 100 plus, 200 plus, lahat. So, ngayon, hanap tayo ulit ng another booking. Short ride lang. So, ayan mga master, meron na tayong booking. Papuntang Munduok, Parañaque, 120 pesos. Pwede na to mga master. Tirahin na natin to. 120. 100 lang to nagdagdag ng 20. So, kinuha ko na. Kasi malapit lang naman. Doon din sa ruta natin. At along Parañaque lang din. So, ang pick up is dito lang sa harapan natin. 700 meters away lang mga master. Let's go. Tirahin na natin to. Alright. So, ayan mga master, nandito na tayo. Siguro ito. Yan. Sige po. Ito po. Pwede ko nang lagay sa harapan to, Hindi naman mababasag. Pambihira, Kala ko nakuha ko na Naghang pa. Yan, tingnan natin. Meron tayong dito lang to sa likod. Diyan lang sa may likuran ko mga master. Yun, Mel's Printing Shop. Kabida Tower, Sukat. Okay. Saan banda to? Puntahan na natin mga master. Doon lang sa kabila. 600 meters away lang. So, nandito tayo. Ikot lang tayo sa kabila. Hello po. Good morning po. Lalamove pick up po. Ano po bang nandito na po ako sa mismong pinpoint yung printing shop. Boss, pick up po. Lalamove. Din ba? Napaka lang mga master. Maliit lang. Ganyan na lang natin dyan. So, dito po sa dalawa nating booking, kikita na tayo ng 185 pesos. Pero kung mabait yung ating ating client, gagawin na yung gagawin ng 100 pesos yan. So, magiging 200 na yan. Alright mga master. Kaya malapit na tayo sa ating sa ating drop off. Saan kaya dito 'yon?
Hello po. Ma'am, saan po banda rito sa may McDavid Street po? Anong number po ng house? Ah, dito. Magpas ako, lumagpas. Doon, doon kasi naka-pinpoint eh. Sabi ko baka doon talaga. Oops! Medyo mabigat pala to. Teka. 120. Eto, sir. Okay. Ha? Okay. Salamat, sir. Thank you. Okay. So, ayun, mga master. Oh, kita nyo? Meron tayong tip, 30 pesos. Panalo, di ba? Ngayon, ito yung ano, hindi pa yata nagbibigay ng, hindi pa yata nagsisend ng GCash yung ano ah. Tingnan natin kung nag-send na ng bayad ah. Di ba pinabayaran ng isa eh. 150 ginawang ano, di ba? 120 ginawang 150, so 30 pesos yung ano natin doon. Ngayon itong isa hindi pa nagbabayad. Sana nagbayad na. Wala pa rin, no? Hindi pa rin nagbabayad. Matigas talaga mga master, ayaw pang bayaran. 85 pesos lang, oh. Second time na nangyari sa atin to na sobrang tagal magbayad ng kliyente. Nandun na sa kanila yung ano eh, nandun na sa kanila yung parcel na i-deliver na natin. Tapos bumaba. Parang hindi nila alam na may babayaran sila kapag nagpa-ship sila. Pambihira naman, oh. Tapos sasabihin GCash daw. Napakasimple lang alam mo yun, mag-dot sa GCash ng number. Yung yung GCash isinend sa akin ulit yung text. Tanga-tanga. Sa akin isinend yung text ng number ko. Hindi naman dapat sa akin isisend yun. So, ayan mga master. Wala pa rin bayad yung ano natin. Yung tawag nito. Yung GCash. Tatawagan natin. Paparinig ko sa iyo yung yung usapan namin, no? Para marinig nyo. Titingnan natin kung anong response niya. Para ma-close ko na yung order. Hanggat di nagbabayad. Okay, tawagan natin mga master. Hello po. Hello po. Yes po. Ma'am, waiting na lang po ako sa payment po dun sa shipping fee. Oo. Pakiantay lang. Ito na. Para ma-close ko na yung order. Hindi ko po kasi ma-close eh. Okay. Sige. Susund na ngayon. Okay, salamat po. Thank you. Handa mo, hindi pa natin tatawagan, hindi pa babayaran. Litsugas na yan. Mabahala din eh. Kung hindi pa natin tatawagan na magbayad siya sa shipping, hindi pa magbabayad, kinalimutan. Ayan. Salamat naman at So ayan mga master, nagbayad na. Kung hindi pa natin tatawagan, hindi pa magbabayad. Crispina Avenue. So ito ngayon lang ako kukuha ng ng tawag nito, frozen. Ito frozen to. 150 ampere nito papunta sa Las Piñas. Tirahin natin to. Tingnan natin kung anong klaseng frozen to. Dito lang to malapit lang. Okay, let's go. Saan ka banda? Ayan, so pang-anim na booking natin mga master. Short ride, 150 pesos. So ito, lang, 400 meters away lang sa atin, no? Frozen food to. Bihira ako kumuha ng ganito. Tingnan natin kung malaki o maliit to. Tingnan natin kung ilang kilo to. Diyos me. Napikapan na natin dati to eh. Ang dami ng ligay sa atin ng mga gatas. So ayan mga master. Buti naman. Alright. So let's go. Ayan mga master. Quality. So waiting na lang tayo ng kasabay mga master.
Antay tayo ng kasabay. Tingnan natin kung may makukuha tayo. Las Piñas. Parañaque to Las Piñas. Alpine, number 31. Tawagan natin. Yan, meron na tayo. Okay, so yan mga master. Puntahan na natin. Tawagan natin kung saan ang ano. kung saan ang pasok. Alright, so yan mga master. Nandito na tayo. All fine. Isda. Pero naka-box. Sige. Okay, so yan mga master. Sakto lang pala. Hello po. Hello ma'am, nandito na po ako sa may Aguilar Street. Anong number po ng ano? Teka. Yung tent na kulay pa. Ayan. Medyo. Konti lang. Isa lang po ito eh. Ano ba laman ito ma'am? Buti naka-styro na maganda. 133 lang to ma'am eh. Sige po. Thank you. Ay grabe, sobra. Nakakahilo. Sige po. Hey ma'am, thank you po. So, ayan mga master oh. Itong short ride natin, dyan lang. Wala pang 8 kilometers. Kita na tayo dyan ng 300 pesos sa dalawang booking na to. Manalo, di ba? Binigay sa atin 150 na eh. May tip na. So, another tip. Kaya nagugustuhan ko na talaga itong mga short ride booking, mga master. Hindi na tayo magkakanta hirap lumayo. Dito lang eh. Maganda naman ang kitaan kapag malapitan. So, punta na tayo sa isa nating drop off. Ayan, dito lang din to. 2 kilometers away lang sa ating distansya dito sa ating kinalalagyan. 150 rin to. So, 300 mga master dito sa dalawang short ride natin. Not bad, di ba? Quality ang mga booking na nakuha natin ngayon. Sir, Menard? Yeah. Eto, boss. Ayan. Yan lang. Okay. Thank you, sir. Alright. So, yun. Nakaano na tayo 7 booking ng mga master sa loob lang ng 10, 11, 12, 1. 3 oras. Hindi ko makapaniwala 3 hours, 7 booking. 3 hours and 40 minutes. 7 booking. Panalo yung biyahe natin ngayon. Ang bilis ng pacing natin. So, ito mga master, meron na tayong another pick up. Lapit lang to. Dito lang sa kabilang Eskinita. Wala pa sa 1 kilometro to eh. 60 pesos ang ating ang ating fare dito. 900 meters away lang ang pick up natin. Tapos ang drop off natin is wala pang 2 kilometers. So nandito na tayo mga master. Saan kaya dito yan? So ang drop off natin is 2 kilometers. 2 kilometers away lang. 60 pesos. 30 pesos per kilometer. Not bad. Along the road lang siya. Okay. Walang base fare. Okay, let's go. Manalo tong booking natin mga master. Ang lapit lang nito, hindi indahin to ng gasolina natin. 2.1 kilometers away lang. 60 pesos. So, panalo. Lalamove delivery po. I'm here at ESC Veterinary Clinic. Okay. 1,000 pesos? No.
No change for 1,000. It's only 60 pesos. No, I don't have. No change for 1,000 pesos. Okay, there you go. Ayan. Thank you, ma'am. So, walang tip yan pag ganyan. Pero, panalo na tayo dun mga master. 2 kilometers, 60 pesos. Okay. Ayan mga master. Habang tayo nagtatambay, nakakita tayo ng booking dito, no? Ano to? 56 pesos lang to, pero malapit lang. Sobrang lapit lang. Simula dun sa pwesto natin. Ano lang, 2 kilometro lang to mga master. Pwede na, tirahin na natin to. Tirador na tayo ng mga short ride Naaaliw na ako kumuha ng mga short ride booking kasi panalo tayo sa ganito 2 kilometro, 56, 57, 60 pesos. Not bad mga master. Panalo yun. Makadalawang ganun ka, 120, 4 kilometers lang, di ba? Usually mga 120 sa long ride, mga 18 na yun 15 kilometers Boss, ito ba yung Rowin? Okay. Yun. Yung katabi nun yung motor shop, tapos electric fan doon mo doon dadalhin. Okay. Bago umakyat ng tulay. Bago umakyat ng... So, nasa kanan yun Di ba may tulay papunta rito sa... Yung nasa kanan tabi ng motor shop. May motor shop sa gitna. Tapos electric fan. Doon sa electric fan. Electric fan mo dalhin kay Sani. Okay, sige. Okay. Oh, yun mo 56 mga master, pero binigay 70 pesos. Oh, di ba? San ka pa? Panalo tayo dyan mga master. 2 kilometers, 70 pesos. 54 lang, pero ginawang 70 pesos. So, ayun Ang ganda ng ano natin biyahe ngayon. Mag short ride na lang kayo kaysa magreklamo na mababa ang fare. Dito lang ako sa amin, panalo pa. Hindi na tayo magpapakahirap lumayo ng lumayo. So imagine mo, 70 pesos kanina plus 60 pesos, 130. Yung 130 pesos, ang equivalent lang ng binahe natin is 4 kilometers lang. So in short mga master, nakakatipid tayo sa gasolina, kumikita pa tayo. Di ba? Yan, kaya alam nyo na ang gagawin. Tirahin nyo na ng tirahin yan mga master. Short ride booking lang. Puro tip pa ang makukuha natin dyan. Oo, last biyahe na natin to. Kotang-kota na tayo mga master. At least hindi tayo pagod. Mainit pero nakakapagpahinga tayo ng maganda. Hindi pa tayo pagod dahil malalapit lang yung biyahe natin. Okay. So, nandito na tayo mga master. Ayan. Okay na yan, sir. Wala pang 5 minutes. Nakuha na natin yung natin. So, kumita na tayo mga master doon ng 70 pesos. Not bad, di ba? Meron pa tayo natitirang top up. So, ayan lang mga master. Siguro ayan, dahil successful yung biyahe natin ngayon. Successful yung mga short ride booking natin. Nakasyam tayong short ride. At maganda yung kinita natin. Lagpas-lagpas tayo sa minimum. Yan, quality. Hindi tayo nasobrahan sa pagod. At hindi tayo lumayo. Nandito lang tayo sa Las Piñas. Kumita rin tayo kagaya nung kinikita natin nung tayo yung naglo-long ride. So, para sa akin mga master, successful yung ganung biyahe, maganda yung result. Kaya dun sa mga nahihirapan mag-long ride na at mas maganda kung palitan nyo na rin yung yung technique nyo, kasi nga dito sa sa Lalamove mga master, kailangan talaga ang labanan dito yung milyahe, yung layo ng travel mo, yun ang nagiging labanan dito. Kung hindi mo kaya, 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 hindi mo kaya
Kahit na magkaroon ka ng booking na malayo, malaki yung fare. Pero talo ka pa rin dahil sobrang sobra sa miyahe. Hindi kagaya nitong mga short ride booking. Kagaya nito, 70 pesos ang binayad sa atin, 2 kilometers lang. O di ba? Tingnan niyo mabuti kung susumahin total, isusuma total mo. Napakalaki ng diferensya. Kanina, yung 60 pesos, 2 kilometers lang din. Tapos yung 150 natin na dalawa, yung 300 natin, 7 kilometers lang. Di ba? 7, 8 kilometers lang. So, panalong-panalo yun mga master talaga. Sobrang ganda nung run natin ngayon. Pero hindi ko sinasabing laging ganun. Kaya lang, syempre, alam mo na dapat yung yung sistema, yung takbo ng biyahean dito sa Lalamove. So, pag alam natin na lugi na tayo dun sa nakagawian natin, pwede naman tayo mag-adjust kagaya ng ginagawa natin, no? Ayan, gasolina natin 4 bars pa. Kaya nakikita nyo naman, bumiyahe tayo ng dito lang. Usually kapag ganito, ubos na yung gasolina natin pag pauwi na tayo pag long ride At bumiyahe lang tayo ng ng halos 5 oras lang mga master. Ang haba pa ng pahinga natin nun, no? Puro quick run lang tayo. So, kaya may recommend ko talaga itong mga short ride booking. Dati, hindi ko gusto to kasi nga, mas kumikita tayo dun sa long ride. Tsaka, dati napapagod ako sa short ride. Pero, sa ngayon, mga master, baliktad na. No? Mas trip ko na ngayon ng long ride kasi nakita ko na may posibilidad na kumita. No? Maganda ang kitaan kapag malapitan. Sama mo pa dyan yung mga tip. Diba? Kaya hindi mawawala yung tip talaga. So, ayun. Yun lang mga master. Tip ko dun sa mga baguhan, mga rider, no? Kung medyo nangangapa-ngapa pa kayo dito, gawin nyo po ang short ride booking para siguradong kumita kayo. At kung part-time ka, mas maganda to sa mga part-time, mga master, no? Kung full-time ka, mas maganda to. Hindi ka lalayo sa bahay nyo. At ganun pa man, sobra-sobra pa rin yung kikitain mo, no? So, yun lang mga master. At tayo po ay kumita na naman ng kulang-kulang 1,000 din. At syempre, kotang-kota na tayo doon kasi ang target lang natin is above minimum lang. So, sobra-sobra, panalo na. Na-hit na natin yung goal natin ngayong araw na to. Tayo po ay uuwi na. So, maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin. Magkita-kita po tayo sa susunod na updates. At doon pala sa mga bibili ng merch, no? Message lang kayo sa Facebook page natin, no? Sabihin nyo lang yung size. Tapos, kung meron tayong available size, pwede nating ipadala sa inyo. Mura lang po. Ang t-shirt is 450 lang. Ang long sleeve is 550 lang po. So, yan, pinakamura na yan, mga master. Sobrang mura na yan. Yung mga ibang umorder kasi, hindi pa kinukuha yung nila, yung kanilang mga merch, no? So, meron naman mga paparating na sizes. So, pwede kayong mag-order, magpa-reserve ng Ang payment po is through GCash, mga master. Okay, so yun lang. At maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Thank you sa inyong lahat.